Hey yo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Muli na naman tayong magbibigay ng commentary and reaction sa mga may init na balita, lalong-lalo na sa mga pinag-uusapan ngayon sa mundo ng internet tungkol dito sa West Philippine Sea mga kapatid. So basahin muna natin yung title, no? Diyos ko po, pumutok sa galit si President Marcos sa ginawa ng China. Militar na alarma panagutin ng China mga kapatid. Itong video panonoorin natin ay mula kay Pinoy News TV. Yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan ay parang nag-uusap lang din tayo, no? So huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga kapatid. At huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Galit na ang Pangulo, galit na ang military, galit na ang Department of National Defense, at may panawagan pa sila sa taong bayan. Pakinggan po ninyo ito. Para sa bayan, para sa mga Pilipino, may paninindigan, may pagmamahal at dapat magmahal. Yung kalaman, pagka-operational matter, ayan, pinag-aralan namin yan, nung reporter pa kami, pinag-aaralan yan. Pag operational matter, bawal i-discuss, bawal talakayin. Kasi national security ang pinangangalagaan dyan. Minsan hindi yan naiintindihan ng ano eh. Minsan hindi yon naiintindihan ng mga taong bayan, no? Kapag minsan ayaw sagutin, minsan ayaw sabihin, ang feeling nila may sinisikreto sa kanila, no? Kasi ganun yung ganun yung mga nakaraan 'di ba? Panay laging may lihim, panay laging may anomalya. Pero kasi pag mga ganitong mga bagay, mga confidential kung tawagin, kaya nga confidential hindi pa agad-agad pwede siyang i-disclose no sa public kasi matag dito, malalagay sa hindi maayos na kalagayan yung plano. Yung magandang plano sana pwedeng kontrahin o pwedeng makagawa agad ng counter doon para hindi maisakatuparan mga tol. Ganun kasi talaga kadumi ang politika mga tol, lalo na kung marami kang distractor, 'di ba? Gagawa sila ng gagawa ng paraan para hindi magtagumpay yung plano mo. At pag hindi nagtagumpay yung plano mo, palalabasin naman nilang mahina ka. 'Di ba? Kaya yung mga bagay na minsan na hindi sinasabi sa atin, hindi naman dapat natin talaga pag-isipan agad-agad ng masama, no? So tuloy natin mga tol. Ang pinangangalagaan dyan. Narito po yan. Halimbawa, may plano na. Hindi mo pwedeng sabihin yung plano mo kasi malalaman ng kabila. Parte yan ng operational na plano. Siyempre, saan ka naman halimbawa, ito lang para maintindihan. Kasi yung iba, puro daw salita, wala sa gawa. Intindihin nyo kasi. Medyo itaas po ninyo ng bahagyaan level ng usapan. Huwag baduy. Huwag pilosopo. Huwag yung pilosopihin itong isyong ito. Napakaseryoso pong problema ito ng ating bansa. Hindi ito problema lang ng Pangulo. Problema ito ng bansa. Kaya pagka operational matter, hindi pwedeng sabihin. At saka napakaikli lang mga kapatid napakaikli lang ng panahon ng presidente para maresolba agad yan. Lalong-lalo na kung walang pagkakaisa, mas mahihirapan siya dyan mga tol Ito pa matindi dyan, no? Yung lahat ng effort na ginawa niya ngayong administrasyon niya, pwedeng mawalang saysay yun, depende no sa susunod at papalit na pangulong maihahalal natin mga tol. Halimbawa kasi, katulad naman ng lagi nating sinasabi, ngayon, pinoproblema natin itong ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. So ang ating gobyerno ay gumagawa ng paraan para maipaglaban natin yung ating soberanya nang hindi na kailangan pang paabutin no doon sa kaguluhan. So lahat na lang ng pwedeng gawin, ginagawa nila, magmukha ng mahina, batikusin na sila ng iba't ibang mga tao, mga tol, dahil nakikita natin na medyo parang kulang, parang ganyan. Pero ang gusto kasi nila mangyari, naigigets naman natin yun huwag humantong doon sa level na talagang magsisimula na ng gulo. Kasi imbis makabangon tayo, mas lalo tayong lulubog mga kapatid doon sa bagay na ganyan. Pag umabot tayo doon sa may mga nagpapalipad na ng mga nakakatakot na missile, di ba? Ayaw nating umabot sa ganun. So lahat ng paraan ginagawa nila. Yun nga lang, kapag nakuha nila nagtagumpay sila. Tapos yung susunod na pangulo ay parang wala lang. 'Di ba? Ganun na naman.
mawawalang saysay lahat-lahat ng kanilang pinaghihirapan ngayon, no? So, kaya napakahirap 'yan para sa kalagayan ng presidente. Kailangan matapos niya agad 'yan. Kasi kapag hindi niya natapos 'yan, tapos yung susunod hindi ipagpapatuloy yung nasimulan niya, kawawa, sayang naman, 'di ba? Ang mamomroblema diyan mga tol at ang mahihirapan diyan is yung mga susunod pang henerasyon ng ating bansa, no? Hindi pwedeng sabihin. At saka itong ginagawang ito yung the best move. Kundinahin, ihayag ang sama ng loob at paglabag sa mga batas. Mhm. Yung operational matter, hindi na natin alam yun. Makikita lang natin siguro yan kung ano kanilang plano. Mhm. Di ba? Ganun po. Huwag kayong masyadong magmadali, huwag kayong masyadong mapanghusga. Please lang po ang panawagan ng pamahalaan, intindihin natin sila, suportahan natin sila. Yeah. Dahil ang pinaglalaban ng Estado para sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi po yan para sa kailang pamilya lang. Pamilya ng lahat ng Pilipino. Ulit-ulit namang sinasagot ni Secretary Teodoro na kinundina at kukundinahin ng international community ang nangyayari dahil labag sa batas ang ginawa ng China. Intentional nga eh. Sinadya yung bangga. Although meron pang investigasyon in 5 days, sabi ni Commandant, Admiral at Commandant ng Coast Guard, si Admiral Gaban. In 5 days, gagawa sila ng report. Susumiti sa Department of Transportation kasi yun ang boss niya, then ipaparating sa Malacanang. Kaya tinanong, paano ilalabas? Siyempre, Malacanang ang magugusto niya kung ilalabas o hindi. Pero ilalabas siya kung ano man. Pero hindi pwedeng alam kung kailan. So yung operational matter, yung po ang ibig sabihin nyo. Isinasaalang-alang ng Estado kapag ka national security concern, yung operational matter hindi pwedeng ilabas yan. Kasi malalaman ng kalaban. Yan, sinabi ko na. Malalaban ng katunggali ang plano. Ba't mo masasabihin? Ikaw ba? Pag ikaw ba makikipag-boxing, magtitraining ka, ipapakita mo sa television ang training mo, hindi nakakita ng kalaban yung style mo. Tas ang malala pa nun, marami pang mga traidor, 'di ba, dito sa ating bansa, mga alam niyo na. 'Di ba? Malay mo nagbibigay pa yan ng information doon sa kalaban, mga tol, kasi mga nagpapanggap lang naman silang Pilipino, hindi naman talaga sila Pinoy. Makikita naman natin sa kanilang mga salaysay, makikita naman natin kung paano nila ipagtanggol tong mga mananakop, 'di ba? So kung lahat na lang ng move sasabihin mo bago mo pa gawin, 'di ba? Wala, magagawan ka na agad ng counter, 'di ba? Halimbawa, 'di ba, maikipaglaban ka sa kahit na anong laban tapos sasabihin mo sa kalaban mo kung ano yung next na move na gagawin mo. Wala. Parang ibinibigay mo na agad sa kanya yung pagkapanalo niya. Kaya huwag kayong mainip, no? Huwag kayong masyadong mag-isip na parang wala namang ginagawa. Meron 'yan. Hindi tayo kasali doon sa kanilang mga pagpaplano, pero kasali tayo doon sa kanilang layunin na mapabuti tayong lahat, no? Tuloy natin. Di ba? Ito yung si Manny Pacquiao pag lumalaban, nakatago. Off the record, walang camera, walang video, ang habang nag-iinsayo si Manny Pacquiao. Kasi, pag inilabas mo sa public yung ensayo, makikita ng kalaban. Di mo papagandaan yan. Tama. Confidential na totoo yan. Top secret. Naalala ko bigla yung confidential funds, no? Talagang pilit nilang gustong malaman kung ano yung confidential funds. Kaya nga confidential funds, di ba? So ngayon, nung sinabi na kung tungkol saan yung confidential funds, ayun, natameme yung mga nagtatanong. Kaya kasama pala sila sa pinaghahandaan. Okay, so tuloy. Yung mga military, may background sa military, may background sa ROTC, alam ito sinasabi ko. Kaya ako nililiwanag. Hindi po ako nagagalit. Yung mga badoy, yung mapanghusga na walang alam na kung hindi mang-insulto sa gobyerno at sa taong bayan, hindi nalalaman ito. Saradong isip nila. Yun ang dapat nating gisingin. Ha? Kasi kanina may nagsasabi, may nabasa ko dyan, puro salita, wala sa gawa. Anong gusto mo, gera? Pambira ka o. Alam mo ba pag nakipag-gera kung ano mangyayari? Baka ikaw, baka yung bulls mo, hindi mo makita pagka nagka-gera. Hindi po business ng Pilipino ang gera. Tama. Diba? Hanggat maaari. Kasi buhay ang nakataya. Nakita nyo nangyari sa Israel. Gusto ba nyo gano'n? Natural hindi. Ayaw natin. Kaya dinadaan ng gobyerno sa pagkondena, paghanap ng kakampi, at tayong mga Pilipino, please lang, magkaisa po tayo. Huwag kayong tambalolos. Huwag kayong pro-China. Kasi ginagawa ng gobyerno ng lahat, hindi lang tayo makikipag-away. Kasi hindi natin negosyo yun. Pangalawa, wala tayong laban. Pero hindi ibig sabihin walang laban, hanggang doon lang tayo, hindi. Kaya nga operational matter Palay natin. 5 kabang na lang tayo.
Di ba sinabi ko na kanina umaga doon sa akin live, hindi natin pwedeng pangunahan ang Estado. Kaya mula kayo na umaga, nakiramdam ako. Pinakinggan ko mabuti, pinakiramdaman ko ang kailang mga ginagawa. Ayan na, inilabas na nila yung kailang mga pinag-usapan. Yung operational matter of the record yan, totoo yan. Confidential yan. Mhm. Confidentiality. Top secret ang operational matter. Para hindi malaman ng kalaban. Yun ang ibig sabihin. Pero yan, very serious daw. Seryosong-seryoso ang Pangulo. Kita mo kahapon lang nangyari. Kanina umaga tumawag ng Special Command Conference. Ibig sabihin, galit na yung Malacanang, seryoso ng Malacanang, nasaktan ng Malacanang, nasaktan ng mga Pilipino, nag-usap na sila. Yung operational matter, hindi pwedeng i-reveal. Pero yung mo, ngayon nga lang tayo nakakasaksi ng ganyan mga tol eh. Noon pa naman ginagawa ng China yan dito sa Pilipinas, wala namang mga ganyan. Nagiging tahimik tayo. Sinasanay natin sila na eto lang ang ginagawa natin. Ganun lang ang kaya nating gawin. Hindi tayo kumikibo, hindi tayo pumapalag, hindi nga natin nababalitaan dati na ginagawa nila yan mga tol eh, di ba? Wala tayong nababalitaan tungkol sa ganyan. Ngayon, palala ng palala ang ginagawa nila mga tol. Ayan, nababalitaan na natin, nagiging aware na yung mga Pilipino. Kaya nga yung mga pro-China ngayon, todo propaganda sila para mailapit yung puso ng Pilipinas, ng mga Pilipino dito sa mga Chekwa, di ba? Pero paano nila mailalapit yung puso ng mga Pilipino sa mga Chekwa? Hindi naman sa lahi mga tol, dito sa gobyerno ng China. Kung eto yung napapanood natin mga tol. 'Di ba? Magkakaroon tayo ng resupply mission sa sarili nating teritoryo, hinaharang, hinahabol, 'di ba? Halos makipagpatintero, sasalpukin. Ngayon, paano mo ngayon masasabing kaibigan natin 'yan, 'di ba? Saka nakakita ng kaibigan na every time na dadaan ka sa street, babatukan ka. Tropa ba 'yon? 'Di ba? Every time na maghahatid ka lang halimbawa na pag-utusan ka ng nanay mo, ihatid mo to doon kay tita mo, kay tito mo, tas dadaan ka sa street. May kita mo nakatambay yung mga feeling may-ari nung street, 'di ba? Tapos bila ka na lang haharangin, 'di ba? Bubulasing ka, batok-batokan ka. Ngayon sasabihin mo ba tropa mo yung mga 'yon? Hindi. Ganun yung ginagawa sa atin itong mga to eh, 'di ba? Ang masakit nun mga tol, nandirito sila sa loob mismo ng exclusive economic zone. Ang sarap-sarap pakinggan ng exclusive economic zone eh, 'di ba? Para sa atin lang dapat 'yan kasi eksklusibo eh. Pero tignan mo, ano sinasabi nila? Tayo pa yung laging sinisisi, tayo pa yung nagpo-provoke sa kanila, tayo pa yung gumagawa ng gulo. Pero mo no, baliktad na baliktad eh, no? Parang eng-eng na lang eh. Sino bang tanga maniniwala doon eh? Binaliktad na talaga ng husto, 'di ba? Binaliktad na lang talaga ng husto lahat ng alam naman nating may violation daw kapag yung anti-collision, 'di ba, yung haharangin mo yung isang barko, anti-collision may violation sila doon kasi bakit mo haharangin yung isang barko nasa tubig kayo? Hindi yan katulad sa lupa na pag promeno ka hihinto ka talaga. Eh dito sa dagat di naman pag promeno ka hinto ka agad eh, 'di ba? Hindi naman pag pinatay mo yung engine hinto na agad yung barko. Syempre nasa tubig yan. Eh kaso, ganun yung ginagawa nila eh, di ba? Dumidikit, humaharang, magre-radio challenge. Hindi lang sa karagatan eh, no? Pati sa himpapawid, mga tol, ginagawa nila yan. Ngayon, paano mo ngayon sasabihin ng mga Chekwa na nagpapanggap na Pilipino? Halatang-halata naman sa apelyido nila eh. Halatang-halata naman sa mga mata nila eh, di ba? Na paano ngayon nila ipagtatanggol tong China sa ginagawa nila, di ba? Again, hindi galit ang Pilipinas mga tol sa lahi nila dahil malaki ang naitulong nila. Pero ito, may nababalitaan tayo ngayon na parang nawawalan na daw ng interes ang China na tumugon o tumulong sa mga infrastructure project ng Pilipinas. So, di wag, no? Tuloy natin. Yan, naintindihan nyo? Tinutulungan ko lang ipaliwanag. Hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Kasi meron pong talagang bupol eh. Hindi maintindihan, nangangantsaw pa kayo. Pilipino ba kayo? Tatanong lang. Pilipino ba yung mga nangangantsaw pa? Mm-hmm. Di ba pag tayo pinasok ng China, di ba pati kayo may problema, pati yung lahi nyo? Yung mga pro-China dyan, di ba biktima rin kayo? Akala ba nyo kikilalanin kayo ng China na kayo ay kakampi niya? Hindi. Di ba ugali ng mga yan? Di ba? Eh kung yung European Union, Amerika, Canada, yung mga binanggit kayo ng bansa, nakiisa sa atin at kinundi na ang China sa ginawang intentional na pagbangga sa mga barko. Tapos kayo, tayo mga Pilipino, hindi kayo sasali sa gobyerno sa pinaglalabang ito, nangangantsaw pa kayo. Huwag naman gano'n.
magpaka-Pilipino kayo. Ano man ang mangyari, Pilipino tayo. Ano man ang mangyari, dapat magkaisa tayo. Inulit nga ni Secretary Teodoro, magkaisa tayo na kundinahin niyang maling ginagawang yan ng China. Yes, hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-Japan, hindi tayo pro-Canada, hindi tayo pro-Singapore o Korea. Hindi tayo pro sa ibang bansa, no, mga tol. Tayo ay pro-Filipino, 'di ba? Ito yung dapat na binagbibigyan natin ng ating simpatya, mga tol. Salamat sa mga kaalyado natin sa pagtugon nila, sa pagtulong nila, sa pakikiisa sa atin, pakikisama sa pagkondena dito sa ginagawang malala, no? Malala nitong China. Ganid sila sa ganito, mga tol. Pero hindi tayo pro sa ganito na porket nagpapasalamat tayo sa US, pro-US na, porket nagpapasalamat sa Japan, pro-Japan na. Sino gusto nyo maging ano natin, pro-China, di ba? Yung mga pro-China, yun na kasi ginagawa nilang dahilan, pro-US lang kayo, pro-ganyan lang kayo, Kasi hindi nila maipagtanggol talaga ng maayos yung pinagtatanggol nila kasi nagbubulag-bulagan sila, mga tol, no? Talagang para silang China, binabaliktad lagi yung kwento, Kaya ewan ko ba kung bakit sila ganyan, no? Tatagalog-tagalog sila pero Chinese naman talaga sila. Tuloy natin. Magkaisa tayo. Dahil tayo ay binubuli, inaargabyado, minamaliit, inaabuso ng China sa kahit anong anggulo ng mga batas. Local, national at international law. Diba? Ilang beses na rin natin tinapik yan. Yun ang sinasabi. Diba? Yun po yun. Sana naintindihan po ninyo, ha? Yung pong mga nangangantsaw, napakababa ng level ng mga katwiran at argumento, iilan po yan. Huwag kayong pahawa doon. Itaas natin ang level ng usapan. Panindigan natin ang ating teritoryo. Yung iba naman, sasabi, gera na. Akala mo talaga, no? Handang-handa na, no? Hindi yun ang natin, hindi yun ang intensyon natin at hindi yun ang gusto natin. Ang gusto lang natin, mga tol, makita natin ang Pilipinas na unti-unting tumatayo at unti-unting tumitindig sa dapat panindigan. Pero hindi talaga gera ang solusyon dyan, mga tol. Magagawan pa ng paraan yan. Pag magtulong-tulong lang yung mga bansa, magtulong-tulong. Yung tama yung ginagawa natin, inaakyat natin sa international community. Pag dumami ng dumami yung mga bansang kumukondena dito sa ginagawa ng China, baka sakali tumigil sila, no? Pero kung gera ang gusto nyo mangyari, wala, matatalo lang tayo dyan, mga tol. Mahihirapan lang ang bansa natin. Kahit sabihin natin na maipanalo natin yung gera, pero talo pa rin tayo sa laban dahil napakalaki pagbagsak ng ekonomiya ang mangyayari sa atin at mahihirapan tayong bumangon pagdating sa mga ganyan mga bagay. No? Mahihirapan tayong sa bagay na ganyan. Madali sila makabawi kasi mayamang bansa sila. Tayo mahirap na nga tapos sasabak pa tayo sa ganyan, lalo tayong maghihirap, mga tol. Kaya doon sa mga nagsasabing gera na. Mali rin yung mga nila. Mali rin yung mga sinasabi nila. Ginagawa ng gobyerno ang kailang obligasyon sa taong bayan at sa Estado. Kalimutan natin ang politika rito. Walang politika kapag teritoryo na ang pinag-uusapan. Kayo ba sa loob ng bahay nyo, nag-aaway-away kayo sa kung anong dahilan? Pag pinasok ba ang bahay nyo, hindi kayo makakaisa para labanan yung aagaw ng bahay nyo? Di ba? Dapat ganon. Alam naman mag-iwalay pala kayo, inaagawan na kayo. Ganon ang gawin natin, mga Pilipino. Magkaisa dahil pinapasok na tayo. Tama. Magkaisa dahil intentional na banabangga tayo. Magkaisa dahil inaagawan na tayo. Yan ang ibig sabihin. Alright, yan ang pinakamaganda, no? Magkaisa talaga tayo, mga tol. No, hindi tayo pro kung saan-saan. Tigilan nyo na yung kaka-pro kung ano-anong mga bansa pro kayo, no? Basta kailangan pro Philippines lahat tayo, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong komento? Ano ang masasabi mo at ano ang iyong opinion? I-comment mo lang sa baba at pag-usapan natin yan. Magkaroon tayo ng talakayan sa loob ng comment section. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.